Na-recover na ng Vilecar Transit Incorporated ang dashcam ng bus na nahulog sa bangin sa Hampikan. Sinuspinde ng LTFRB Land Transportation Franchising and Regulatory. Umakyat na sa 11 ang patay sa nahulog na bus dahil sa killer curve. December 5, 2023, isang nakakatakot na pangyayari ang naging bahagi ng kasaysayan. Ang bayan ng Hamtik sa probinsya ng Antique at mga karatig pangkabayanan ay nagdalamhati sa sinapit ng bus na may numerong 6289 na nasawi sa barangay Igbukagay sa Hamtik, Antique. Sa vlog na ito ay bibisitahin namin ang naturang site na pinangyarihan ng nasabing sakuna na naging usap-usapan hindi lamang ng mga lokal kundi maging ng buong bansa. Bago namin tuluyang simulan ang kwento ay nais ko munang magbabot ng pagbati sa ating mga taga-subaybay. Mr. Jason Manfred Maurer from San Joaquin, Iloilo and Mr. June Ranle Ojerio from Tigbawan, Iloilo. Ngayong araw ay babalikan namin ang tinaguriang killer curve sa barangay Igbukagay upang tingnan ang lugar pagkatapos ng isang taong anibersaryo ng nasabing sakuna. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse. Killer curve ang tawag sa isang area sa barangay Igbukagay na matatagpuan sa municipality ng Hamtik sa probinsya ng Antique. Ang area na ito ay responsable sa pagkawala ng mga inosenteng buhay na ang tanging hangarin lang sana ay makauwi ng maayos sa kani-kanilang pamilya. Kung titingnang mabuti, para lang itong isang pangkaraniwang daanan na madalas nating makikita sa tuwing tayo ay naglalakbay. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat, ang tunay na peligrong kaakibat ng daanang ito ay nakakubli sa mga madadawag na punong kahoy at mga tanim na nakapaligid dito. Ang bangin na ito ay nasa 60 hanggang 70 feet ang taas and naging hantungan ng mga sasakyang hindi pinalad sa paglalakbay. So, andito kami ngayon sa tinaguriang killer curve na matatagpuan dito sa barangay Igbukagay. Bibisitahin namin ang site to check kung ano ang itsura nito ngayon. So, ayan, as you can see, matarik nga ang area mula rito sa gilid ng kalsada na kinatatayuan namin. Yan ang bumagsak na truck at ayun naman ang bus na nalaglag last year. So mula rito sa itaas ng highway, parang bigat sa pakiramdam na makita ang ganitong view sa ibaba. Bababa tayo ng kaunti guys to have a closer look sa area. So aside sa remnants ng mga sasakyan guys na nandito, kapansin-pansin din ang mga gamit na nakakalat sa paligid, which I think belongs to the passengers who passed away in this area. So from this side, magpapalipad lang tayo ng drone kasi medyo hesitant kaming bumaba sa ilalim since napaka-creepy ng lugar. So yung napapanood nyo ngayon guys, these are the footages taken by my drone and I will compile it together para maipakita sa inyo yung itsura ng place na ito ngayon dito sa Igbukagay. Look at this guys, nakakalat ang mga gamit mula sa mga nahulog na sasakyan. Meron ditong part ng upuan and dito naman merong neck pillow na kadalasan nakikita natin sa mga travelers na bumabiyahe. Pansinin nyo ang taas nitong bangin. Ang sabi raw is nasa 60 to 70 na talampakan ang tarik nito. And
And dati pa marami na talagang mga sasakyang nahuhulog dito kaya nakuha nito ang bansag na killer curve. Yung remains ng mga sasakyan na visible sa ngayon ay unti-unti nang kinakain ng kalikasan. As you can see, unti-unting nagkukumpula na rito yung mga vines at parang kinukonsume na yung bahagi ng mga sasakyan na nakahimlay. I think one of the reasons kung bakit di nila kinuha yung mga sasakyan na nahulog, it's because mahihirapan silang iangat since wala ring maayos na daanan paakyat, and it would cost a lot since magiging junk na lang din naman siya later on. Sana ay magsilbi itong lesson para sa lahat, most especially sa mga operators and commuters, not to take things for granted, most especially when safety is being compromised. Maraming kalsada sa Pilipinas na may kaparehas na karanasan at katangian sa lugar na ito. Nagpapakita lamang na lahat ng bagay ay pwedeng mangyari kahit na sa mga pagkakataong hindi natin ito inaasahan. May ilan na pinalad at nakapagsimula ng panibagong buhay, subalit dala-dala pa rin ang alaalang habang buhay nilang di makakalimutan. Mayroong mga hindi sinuwerte at tuluyang naging bahagi na lamang ng alaala. Ito ay patunay na kapag oras na ng isang tao, oras na talaga niya at kailangang tanggapin kung ano ang nakalaan. Subalit may mga pangyayari at mga pagkakataon na maaari pa rin nating maiwasan kung isinasaalang-alang ang kaligtasan. Isang mensahe para sa lahat. Maging mapagmatyag sa ating kapaligiran. Ingatan ang sarili at huwag basta-basta magtitiwala sa ating mga nakikita. Ang buhay ay nag-iisa lang, kung kaya't huwag nating ipagsawalang bahala ang ating kaligtasan at ng ibang tao. Kung anuman ang nangyari sa nakaraan, sana ay magsilbi itong gabay at babala sa kasalukuyan. Ako po si Miko at ito ang Wonderverse.